Nakita ng newspaper bird ang barko ng Straw Hat pero natakot siya pati sila Usopp dahil ginugulpi ni Nami si Luffy sa dahilan na muntik na silang mamatay dahil sa desisyon nito na dumaan sila sa bangin. Aawatin sana ni Jinbei ang dalaga ngunit natakot din siya dito. Si Frankie naman ay proud sa ginawa niyang barko dahil napakatibay nito. Nang makita ni Sanji si Robin ay labis itong nabighani. Saka nakita nito ang kanilang wanted poster kaya napatingin ang lahat ng kasama. Dahil dito ay nalaman ni Chopper na 1,000 pa lang ang kanyang bounty. Si Nami ay naiiyak dahil 366 million na ang bounty niya. Ang Soul King naman ay may 383 million bounty. Ngunit naiinis si Frankie dahil wala siya sa picture pero meron siyang 394 million bounty. Natakot lalo si Usopp dahil 500 million na ang bounty niya. Si Robin ay meron ng 930 million bounty. Ang Cook ay may 1 billion 32 million. Kay Jinbei naman ay 1 billion 100 million. Pero mas mataas kay Zoro na may 1 billion 111 million bounty. Tapos tinukso pa ni Zoro si Sanji na pang-apat lang ang Cook. At ang bida naman na isa ng Emperor ay may 3 billion bounty. Di makapaniwala ang mga bata ni Buggy dahil nandoon sila Crocodile at Mihawk. Ngunit alipin lang pala ng dalawa ang kanilang Captain Buggy. Naiinis sila Crocodile at Mihawk dahil sila talaga ang founder ng Cross Guild pero si Buggy ang inakalang pinuno nila. Si Galdino o Mr. 3 ay pumanig na ulit kay Crocodile dahil sa takot. Sa flashback ay tumawag si Crocodile kay Mihawk dahil sa binura na ang 7 Warlord system ay aatakihin na rin sila ng Navy. Kaya niyaya siya nitong gumawa ng isang organisasyon. Tapos nung sinugod ng Navy sila Buggy ay natatakot na ito. Pero biglang sumabog ang mga Navy ship dahil kay Crocodile at sa kasamang si Mr. 1. Akala ng mga bata ni Buggy ay tauhan lang nito si Crocodile pero natatakot na ang clown dahil sisingilin na siya nito. Kailangan daw ni Crocodile ng pera dahil sa itatayo niyang bagong organisasyon. Pero dahil walang pambayad ay naisip ng clown na tulungan na lang ito na mag-advertise ng kanyang bagong organisasyon. Sa present ay naiinis si Crocodile dahil parang pinapalabas ni Buggy sa flyers na siya ang big boss. Dahil sa flashback ay pinakitang kasalanan pala ito ng kanyang mga tauhan dahil akala nila ay magiting ang captain nila. Nakita ng Navy ang flyers na ito kaya inakala na nagtatrabaho sila Mihawk at Crocodile kay Buggy. Dahil dito ay ginawa nilang bagong emperor si Buggy the Clown. Giit ni Mihawk na maganda nga ito dahil hindi siya ang pag-iinitan ng Navy kundi si Buggy. Kaya lalong kinabahan si Buggy sa napasok niya. Subalit sa harap ng mga tauhan ay nagpapanggap pa rin siyang tauhan niya lang sila Crocodile at Mihawk. Pero ang totoo ay kabado talaga ang clown. Mapayapang naglalakbay ang red-haired pirates. Nang sabihin ni Ben na nakita na nila ang isla ay umalis na si Marco na nakisabay lang pala sa kanila. Sa flashback sa Land of Wano ay nakita ni Marco na niyayaya ni Luffy na sumama si Yamato. Ngunit ayaw ni Yamato dahil nagpasya siyang protektahan ng Land of Wano sa mga malalakas na intruder na katulad ng mga admiral. Saka nagpaalam na si Marco na sasabay sa isang barko na nakita niya. Nagpasalamat naman ang bida dahil nabalitaan niyang si Marco ang nagligtas sa kanya sa Paramount War. Dagdag pa ni Marco na sinabi niyang magiging proud si Ace sa kanyang kapatid sa katuluyang umalis ang Phoenix. Samantala sa Amazon Lily kung nasaan ang Kuja tribe ay may naganap palang matinding labanan. Ilang linggo ang nakalipas ay dumating ang barko ng Navy upang arestuhin si Boa ngunit malayo pa lang ay umatake na ang tribo. Kaya pinag-utos ni Kobe na pakawalan ng Seraphim. Napansin ng mga babae na nakadaong na ang ibang marine kaya sumugod si Sweet Pea pero agad siyang napatalsik ng Seraphim na pagmamayari ng government. Tapos inatake pa sila nito ng laser beam. Napansin naman ng isang marine na may paparating na kalaban. At ito ay ang Blackbeard Pirates. Kaya ginamit ni Teach ang kapangyarihan at nagkaroon ng malakas na mga alon. Nagtungo sila Blackbeard sa Amazon Lily para sa Devil Fruit ni Hancock. Ngunit nakita sila ng mga marine pero sa isang malakas na atake ng Emperor ay bagsak ang lahat ng ito. Nakikipaglaban pa rin ng mga marine ng muntik ng tamaan si Helm Epo. Saka sinabi ni Kobe na kung sasama ng mahinahon si Boa ay hindi na magkakaroon pa ng gulo. Pero walang balak na sumuko ang Snake Princess. Excited ang crew ni Teach na hulihin si Hancock kaya nagbabala ang captain nila na mapanganib ito. Nang makita nilang tinalo pala ng isang Seraphim ang lahat ng mga tauhan nila. Nang mapansin ni Teach na ito ay nagmula sa legendary tribe. Agad itong sumugod kaya nakita ni Teach na ito ay isang imbensyon ni Vegapunk. At sa muling pag-atake nito ay tinamaan si Teach kaya talsik siya sa isang bundok na sa sobrang lakas ay nahiwa ito. Ngunit hindi pa rin siya tinigilan nito. Tapos dumating pa ang ibang marine kaya ginamit niya ang black hole upang umalis ang Seraphim. Dahil sa black hole ay hinigop niya ang lahat ng nasa paligid. Samantala lumabas na rin si Boa kaya nainlab ang lahat ng mga marine pati na ang crew ni Blackbeard. Ngunit inatake sila ng slave
arrow nito kaya naging mga bato ang marami sa kanila pati na si Helm Epo, pati na rin si Vice Admiral Yamakoji. Kaya sumugod na ang dalawang Seraphim nila pero pinipigilan sila ni Kobe dahil madadamay ang mga kakamping naging bato. At si Kobe naman ay sinipa ni Hancock pero bago tumama ay inatake ito ni Blackbeard kaya nahuli niya ito. Giit ni Teach na nais niyang kunin ang Devil Fruit nito. Sagot ng Snake Princess na kung mamamatay siya ay hindi na makakabalik sa dati ang kanyang crew na naging bato. Subalit nagkaroon ng kapayapaan dahil dumating pala doon sila Rayleigh pati na si Shakuyaku. Giit ni Rayleigh na maswerte si Boa dahil nakaligtas pa ito dahil sa tingin niya ay hindi niya matatalo si Blackbeard dahil sa katandaan. Sa flashback ay nahuli ni Blackbeard si Boa. Si Kobe naman ay nag-iisip ng magandang strategy. Giit ni Boa na kung aalis sila ng mapayapa ay ibabalik niya sa dati ang mga tauhan nila pero hindi naniniwala si Blackbeard kaya nagpasya na lang siyang patayin ito. Pero dumating naman si Rayleigh na may Color of the Supreme King Haki kaya natakot sila Teach at Kobe. Saka sinabi ng Dark King na ibalik ni Hancock ang mga kalalakihan sa dati sa kanya papaalisin ng mga kalaban. Sa present ay napag-usapan din nila ang bagong malalakas na cyborg ng government. Samantala ayon sa report ay nakidnap daw si Kobe ni Blackbeard. Ang Revolutionary Army naman ay nag-aalala sa kanilang chief na si Sobo. Pero naniniwala ang mga kasama na buhay pa ito. Giit ni Dragon na kung pinatay ni Sobo si King Cobra ay hindi niya mapapatawad ang chief. Saka tinanong nito si Kuma na isang alipin pa rin ang tingin sa sarili kaya naiiyak si Koala. Nang may tumawag sa kanila na naririnig naman ng Navy kaya palihim silang nakikinig. At si Sobo pala ang tumawag sa kanila na humihingi ng tawad. Hindi naniniwala si Luffy na gagawin ito ni Sobo. At nabalita pang nawawala din si Princess Vivi. Dahil dito ay nais magtungo ni Luffy sa Marijoy. Pero pinipigilan siya ni Zoro dahil kuta ito ng Navy. Naiiyak ang mga kasama dahil napakabait ni King Cobra. Tapos nais din nilang hanapin si Vivi. Ngunit pinaalala ni Zoro na isang malakas na babae naman ang prinsesa at kung tunay na kailanganin sila ay saka sila magpupunta. Kaya naging basher niya ang mga kaibigan dahil sa sinabi pero nang tinawag ditong ikaapat ang cook ay nag-away na naman sila. Sinabi ni Robin sa captain na nabura na rin ang Seven Warlord system at sila Buggy ay gumawa ng Cross Guild kaya ito naging emperor. Natawa na lang si Jinbei sa pangarap ng kanyang captain. Si Chopper ay na-excite naman dito. Sinabi ni Frankie na kailangan munang maging King of the Pirates ni Luffy para mangyari ito. Ngunit giit ni Robin na pinakamahirap daw hanapin ang huling Redstone. Narinig ng Navy ang tawag ni Sobo kaya nagmamadali silang alamin kung saan ito nanggagaling. Nalaman ng 5 elders na ang tawag ni Sobo ay nagmula sa Kingdom of Lulusha. At nabalitaan nilang pagbalik ng hari mula sa conference ay inatake sila ng mga rebelde. Natuwa ang mga miyembro nang marinig ang tawag ng kanilang chief. Saka sinabi ni Sobo kay Dragon na hindi siya ang pumatay kay King Cobra kaya natuwa ang mga kaibigan. Pero sinabi ni Sobo na may kakaiba siyang nalaman tungkol sa bakanteng trono. Nagagalit si King Seki ng Lulusha Kingdom dahil ikinulong sila. Sagot ng mga rebelde na sarili lang kasi nito ang iniisip. Pero kahit nakakulong ay nanatili pa rin ang pagiging siraulo nito. Bago pa malaman ng Navy ang sikreto ng bakanteng trono ay ipinag-utos ng Elder na itigil nila ang pakikinig sa linya. Saka nagdilim ang kalangitan sa Kingdom of Lulusha at nagsimulang umulan ng napakalakas na sandata upang burahin sa mapa ang buong isla kasama na si Sobo. Samantala ang Straw Hat Pirates ay nilalabanan ng malalaking mga alon para makasurvive. Tapos may lumabas pang Sea King pero maging ito ay tinangay lang ng malakas na hangin. Mabuti na lang ay may magaling na helmsman ng Straw Hat para makaiwas din sa mga yelo. At sa utos ni Jinbei ay iniangat nila ang mga layag. Lalabas daw si Chopper para tumulong suot ang samurai costume nito. Nang makita nila ang kakaibang bagay na tinatawag na Big Worm Eddy. Lalayo na sana sila dito pero may nakita sila na nasa loob at narinig daw ni Sanji na isa itong babae. Naisip ni Zoro na hiwain ito para iligtas kaya pinag-ingat siya ni Sanji. At sa tamang pagkakataon ay nahiwa ito ni Zoro sa gitna. Subalit nang lumabas si Chopper ay tinangay siya ng malakas na hangin. Kaya iniligtas siya ni Luffy pero pareho silang nilipad. Tapos mula sa tubig ay lumabas si Jewelry Bonnie. Kaya kinuha din ito ni Luffy. Pero may tinuturo si Bonnie sa ilalim. Dahil nandoon pala ang isang nakakatakot na halimaw na kakainin na ang kanilang barko. Nang makita ng grupo ay nasa bunganga na sila nito. Kaya ginawa ni Jinbei ang lahat upang makatakas sila doon. At nakita na tila isang cyborg ang giant pating. Subalit sila Luffy ay nahulog na sa dagat. Dahil dito ay tumalon si Jinbei para iligtas sila. Nilabas naman ni Frankie ang isang engine sa ilalim upang makatakas ang barko sa giant pating. Pero hinabol pa rin sila nito. Saka umatake pa ito ng mga torpedo. Nakita ito ni Usopp ngunit huli na ang lahat kaya talsik ang Sunny at sa kasamaang palad ay tumaob pa ito hanggang sa lumubog. At dito na nagtatapos ang kwento ng One Piece mga Lodi. Biro lang mga Lodi, hahaha.
Nalulunod na ang tatlo, mabuti ay nakuha na rin sila at nailigtas ng fishman. Subalit sa halip na barko ay ang pating ang paparating na naglabas pa ng kanan at pinagbabaril sila, kaya inutos ni Jimbei na kumuha sila ng hangin bago sila muling sumisid upang maiwasan ang mga ito. Samantala wala nang magawa ang mga kaibigan dahil sa lakas ng pag-agos. Tapos muli pa silang sinugod ng giant shark para kainin. Mabuti ay dumating ang isa pang giant cyborg at sinuntok ang salbaheng giant shark. Subalit tila katapusan na ng mga pirata dahil wala na silang magawa. Sa naval branch ay inaasikaso ni Tashigi ang mga bata na ginawang mga guinea pig ni Caesar para bumalik sa normal ang mga katawan nito. Tinawag ni Vice Admiral Dull si Tashigi dahil hindi daw tumitigil sa pagmamakaawa si Helmeppo na iligtas ang best friend. Kasama ni Helmeppo si Hibari na magmakaawa para iligtas nila si Kobe. Giit ni Rear Admiral Gross na si Blackbeard ang makakalaban nila, kaya swestyon ni Helmeppo na magdala sila ng mga Seraphim. Pero nagalit ang Rear Admiral dahil napakadelikado ng gagawin nila. Naiinis si Bonnie dahil hindi siya kilala ni Luffy na kasali rin siya sa Worst Generation. Giit ni Bonnie na kinain daw ng giant shark ang kanyang barko. Saka nakaramdam na sila ng gutom kaya maghahanap daw ng resto si Luffy. Giit ni Bonnie na walang resto sa Egghead at pagmamayari din ito ng government kung saan naninirahan si Vegapunk na siyang pakay niya doon. Sa kabutihang palad ay iniligtas ng malaking robot ang Sunny. Saka lumabas ang piloto nito, kaya agad na nagpasalamat si Frankie. Pero ito rin pala ang may-ari ng Mecha Shark at iniligtas niya lang ang barko para makuha ang kayamanan nila. Saka nagpakilala ito na siya daw si Vegapunk. Natuwa si Frankie dahil idol niya ang scientist. Si Usopp ay natutuwa naman dahil sa napakalaking robot. At natuwa ang dalawang manyak na sila Sanji at Brook. Pero sinabi ni Robin na hindi daw ito si Vegapunk. Kaya sinabi niyang siya ay si Punk 02 Vegapunk Lilith. Giit nitong nag-iipon siya ng pera para sa kanilang mga imbensyon. Pinalabas nito ang napakaraming giant robots na tinatawag na Sea Beast weapons para wala na silang palag. Saka hiningi ang kanilang mga kayamanan kung saan agad namang pumayag si Sanji. Pero tumawag si Shaka kay Lilith na sinasabing mapanganib ang Straw Hat Pirates. At nakita niyang nag-aabang si Zoro na isa sa pinakamalakas doon. At ganun din si Nico Robin. Tapos si Zoro pa ang nagbanta kay Lilith kaya nagalit ito. Giit ni Shaka na dalhin niya na lang ang mga ito dahil interesado siya. Sinabi ni Bonnie na galit siya kay Vegapunk dahil ginawa nitong cyborg ang kanyang ama. At sinundan nila ang babae hanggang sa makaakyat sila sa itaas. Kung saan labis na natuwa ang ating bida sa makabagong isla na ito na sinasabing advance daw ng 400 years sa kasalukuyang panahon. Nakita nilang naglalaban ang dalawang giant. Hindi nakatiis si Luffy kaya sinugod niya ang isa pero isa lang pala itong hologram kaya plakda ang Straw Hat. Tapos nakakita pa sila ng masarap na dessert. Kaya naman nabitag nito ang tatlong patay gutom pero hindi nila ito makain. At sinabi ni Jimbei na isa lang rin itong hologram. Nakita din nila ang cooking machine. At napansin ni Jimbei na mainit doon kahit na sobrang lamig sa labas ng isla. Dumating naman ang isang malaking nilalang na patungo daw sa kanyang trabaho. Sinubukan ito ng bida kung isa ring hologram nang malaman niya na tunay ito kaya sinapok siya nito at tinamaan ang burger button sa cooking machine kaya may lumabas na burger with drinks and fries. Kinain ito ng tatlo at labis nilang nagustuhan. Dahil dito ay nag-order sila ng napakaraming pagkain kaya food trip na naman ang mga itik. Giit ng giant cyborg na may kakayahang magluto ang machine ng 500 klase ng putahe. Pero hindi pa rin siya kontento sa imbensyon kaya nais niya pang mag-upgrade pero kulang na daw siya sa pondo. Tapos lumipad siya at sinuntok ang hologram na halimaw. Nagtaka si Jimbei kung paano niya ito ginawa. Sagot ng babae na dahil sa light pressure gloves niya ay nagagawa niyang mahawakan ng mga hologram. Pero sila Luffy ay tumatagos lang dito. Saka nagpakilala ang bata na siya si Dr. Vegapunk Atlas. Kaya nagtaka ang tatlo sa sinabi nito. Sakay ng barko ay pinag-uusapan ng CP0 si Vegapunk dahil gumawa ito ng 6 niya pang katauhan. Ang una ay si Shaka the Good, pangalawa ay si Lilith the Evil, pangatlo ay si Edison the Thinker, pang-apat ay si Pythagoras the Wisdom, pang-lima ay si Atlas the Violence, at pang-anim ay si York the Greed. At ang misyon nila ay ibalik si Esper sa Egghead at patayin ang lahat ng Vegapunk. Patuloy pa rin ang paglalaban ng dalawang hologram. Samantala busog na busog naman sila Luffy. Nang dumating ang aso para mag-recycle ng kalat. Pero nang itapon ni Luffy ang baso ay nagalit ito at kinagat siya. Saka hinabol ang tatlo dahil hindi nilagay sa basurahan ang mga kalat. Umalis na si Atlas dahil ang trabaho niya lang daw ay ang maging bayulente kaya sinapok niya ang halimaw. May nakita din silang mga researchers. Samantala si Luffy ay gumala na naman mag-isa kaya nakapasok sa isang fashion machine. Pero dahil pinindot niya ang napakaraming buton ay nirumble siya ng machine.
Pero paglabas ay nagkaroon pa rin siya ng makabagong damit. Sinubukan din ito ng tatlo niya pang kasama. Kaya sabay-sabay silang nagkaroon ng bagong mga damit ayon sa kagustuhan. Nang maramdaman ni Luffy na may paparating ay nakita nilang ito ay si Kuma. Nag-scan ng cyborg sa paligid pero hindi naman sila nakita. Pero tumakbo pa rin sila dahil nalaman ng bida ang future na target sila nito. Kaya inatake sila ng malakas na laser ng cyborg. Dahil dito ay sumugod si Luffy at iniwasan ng mga laser beam. Ngunit bago siya makaatake ay pinigilan siya ni Bonnie. At sinabi nitong ito ang kanyang nag-iisang ama na ginawang cyborg ni Vegapunk. Kaya naman hindi sila nakaiwas sa atake ni Kuma na sumabog ng napakalakas. Samantala mapayapang naglalakbay ang Heart Pirates. Ngunit sa magulong bahagi ng dagat ay nag-aabang pala si Blackbeard sa kanila. Nakita naman ito ni Lo pero wala siyang balak na tumakas. Nagkaroon ng pagsabog sa ilalim ng dagat saka nagkaroon ng tagas ang submarine. Tapos may dumating pang mga pampasabog na iniwasan nila. Samantala si Blackbeard ay winasak ang hangin kaya nagkaroon ng nakapangingilabot na delubyo. At sa submarine ay kinakabahan na ang mga crew ni Lo. Tapos ang kanilang captain ay bigla pang naging isang babae na ipinagtaka ng lahat. At maging ang mga kasama ay naging mga babae na rin. Naintindihan ni Lo na kagagawa nito ng tauhan ni Blackbeard, kaya naisipan niyang gumamit ng napakalakas na hockey para makontra ang Devil Fruit na ginamit sa kanila at mapabalik sa dati ang kanilang mga katawan. Nakadaong na rin sila at naghanda sa labanan. Samantala si Dokyo pala ang may kagagawa ng sakit dahil kumain siya ng siksik fruit. Si Van Ogre naman ay kumain ng warp fruit. At si Burgess ay binuhat ang napakalaking bundok dahil kumain siya ng strong fruit. Saka itinapon ito patungo sa kanila. Ngunit ginamit ni Lo ang kakayahan para mahiwa ito upang makaligtas sila. Dumating si Blackbeard na nakasakay sa kabayo ni Dokyo na si Stronger na kumain din ng horse fruit Pegasus model. Giit ni Teach na kukunin niya ang lahat ng road poneglyph na hawak ni Lo pero hindi natatakot ang Death Surgeon sa kanya. Nang manlisik ang mga mata ni Blackbeard ay inutusan ni Lo ang mga bata niya na lumaban sa tubig. Saka siya gumamit ng napakalaking room. Kaya mabilis lang niyang tinamaan ang kabayo ni Dokyo at nagsimula silang mahulog. Subalit dahil dito ay nagwala si Teach gamit ang Tremor Fruit kaya katakot-takot na delubyo ang naranasan ng buong isla na tila katapusan na ng mundo kaya nanginginig na rin si Lo pero tuwang-tuwa pa si Blackbeard. Si Dokyo naman ay naghulog ng mga mansanas na naglalaman ng virus. Nakita ito ng mga bata ni Lo kaya tumakas sila at si Shachi ay pinagtitira ito ng mga water blast para sumabog sa itaas ang mga ito. Saka sinabi ng dalawa na papalubugin nila ang malaking barko ni Blackbeard. Narinig ni Beppo na may panganib sa captain kaya pagbaril ni Van Ogre ay dinepensahan ito ni Jean Bart mula sa sniper. Saka pinahaba ni Lo ang espada at sinaksak si Teach pero hindi ito nasaktan, ngunit paggamit ng shockwave ay naramdaman nito ang tunay na pinsala. Kaya nag-teleport si Van at dinala niya si Teach patungo sa likod ni Lo kaya naghanda ang Death Surge. Samantala sa tubig ay napakalakas pala ng mga bata ni Lo kaya napasabog ang ilalim ng barko ni Blackbeard. Tapos ang submarine ay nagpakawala ng mga torpedo upang mapalubog ang barko ng kalaban. Ngunit sa loob nito ay bihag pala si Pudding. Dahil sa flashback ay nagtungo pala sila sa Chocolate Town at kinalaban si Cracker. Lumaban naman si Cracker pero walang kwenta ang mga biscuit niya sa sniper. Tapos ginawa pa siyang yelo ni Aokiji kaya wala na siyang nagawa. Dahil dito ay nabihag nila si Pudding. Samantala gumamit na naman ng room si Lo at inatake ng mga bato si Blackbeard pero sinalag lang nito. At sa muling pag-atake ng Death Surgeon ay nasalag na naman ng Devil Fruit ni Teach. Subalit kinabahan si Lo dahil nasa kaliwang kamay ang alas ng kalaban na pangontra sa lahat ng Devil Fruit. Samantala sa Egghead ay patuloy ang pagpapaulan sa kanila ni Cyborg Kuma ng mga laser beam hanggang sa matumba ang isang gusali kaya binuhat ito ni Jimbei at inihagis sa Cyborg. Naiwan si Bonnie kaya kinuha siya ng ating bida. At hinabol sila nito hanggang sa dead end. Kaya mapipilitan sila Luffy na kalabanin ito. Pero ayaw pumayag ni Bonnie kaya ginamit niya ang power sa mga kasama. Dahil dito ay hindi na sila nakilala ng Cyborg kaya umalis ito. Pero naging bata si Jimbei at naging matatanda naman sila Chopper at Luffy kaya pagtakbo ng bida ay na-dislocate ito. Tapos tumagos pa siya sa pader. Pagkatapos ay pinag-usapan ng matatanda ang tungkol sa Cyborg Kuma. Giit ni Jimbei na ang pagkakaalam niya ay nahuli ng government si Kuma pero dahil interesado si Vegapunk sa katawan nito ay pinayagan siyang maging isang warlord pero ang kapalit ay hahayaan niyang pag-eksperimentuhan ang kanyang katawan. Sagot ni Bonnie na wala sa usapan na gagawin itong walang emosyon na cyborg. Napaisip si Jimbei kung anong kasalanan ni Kuma kaya nagalit si Bonnie at inatake sila. Saka sinabing mabait ang kanyang ama. Nagbalik na sa orihinal na anyo si Bonnie. Pati ang mga kasama ay nagbalik na rin sa dati maliban kay Jimbei. Samantala dinala na ni Atlas ang Sunny gamit ang malaking robot nito patungo sa Egghead kaya nakita nila ang high-tech na syudad kung saan may robot at mga lumulutang na isda. At sa pinakataas nito ay ang laboratory ni Vegapunk. Sa ibaba naman ay ang mga factory kung nasaan ang mga workers at researchers. Nang makarating sila ay nais daw magbantay nila Zoro at Brook sa Sunny dahil wala silang tiwala kay Lilith.
Ang mga kasama naman sa ibaba ay nagpatalbog-talbog sa mga ulap na parang sa Sky Island. Pinaliwanag naman ni Lilith kung paano niya ginawa ito. Saka pinakita ang entrance ng lab. Tapos sinabing magpalit muna sila ng damit sa mga changing rooms. Pero si Sunji ay nais sumama sa mga babae upang protektahan daw ang mga ito, ngunit sinapok ni Nami ang Minhyuk. Pagpasok ay pumili na sila Nami ng mga damit, kaya nagkaroon ng dalawang dalaga ng mga magaganda at sexing kasuotan. Ang mga kalalakihan naman ay napakaastig ng mga damit, pero summer outfit lang ang kay Sunji. Nagpaiwan pala sila Zoro para sila ang magliligtas sa mga kasama kapag napahamak ang mga ito. Nang lumabas si Karibo ay pinapaalis na ito ni Zoro sa barko, kaya naisip nito na maghihiganti siya balang araw. Tuwang-tuwa ang mga pirata nang makasakay sa escalator. Pag-akyat ay tumago si Lilith sa pinto kaya naiwan ng mga pirata. Saka tumawag si Edison kay Lilith. Tumagos ang ulo ni Sunji sa pinto, kaya pumasok na rin sa loob ang lahat ng mga kasama pero hindi na sila makalabas. Saka narinig nila ang boses ni Vegapunk Edison na tinuturo sa kanila ang tamang daanan. Tapos binuksan nito ang isang pinto, at doon nila nakita ang Seraphim na kamukha ni Jinbei, kaya nagtataka sila kung si Jinbei ba ito o hindi. Nang magising ito ay kaagad na naghanda sa labanan. Saka agad sila nitong inatake ng laser beam. Samantala si Shaka naman ay nakapagtatakang kausap si Dragon. Tinamaan ng malakas na laser beam ang kinaroroonan ng mga pirata. Naisip ni Usopp na isa pala itong patibong, at natuklasan na isang clone lang ito ni Jinbei. Gagamitin ni Nami ang sandata kaya nagdive ang Seraphim sa sahig na ikinagulat nila dahil tulad ito ng kay Senior Pink. Kaya nito tinamaan at nahuli ang dalaga. Dahil dito ay pinainit ni Sunji ang paa at malakas itong sinipa para mailigtas si Nami. Si Robin naman ay ginamit ang powers nito na ikinatuwa ni Edison. Saka inatake nito ng napakaraming mga kamay ang cyborg pero hindi ito napipinsala. Tapos mabilis na lumangoy upang atakihin si Robin kaya inatake ito ng kanilang sniper. Nang mawala ang usok ay naglaho ang kalaban. At nasa likod na pala ito ni Usopp kaya nahuli siya nito. Kaya napilitang gumamit si Frankie ng radical beam na ikinamangha din ni Edison. Pero muli itong lumabas sa likod ni Usopp. Samantala naiinis si Lilith sa ginawa ni Frankie dahil napakamahal daw ng nagastos nila dito. May naisip daw na bagong ideya si Edison kaya nais magkontrol ni Lilith sa Seraphim pero kay Pythagoras ito inutos ni Edison. Dahil sa labanan pala na ito ay kumukuha siya ng mga data upang mas ma-improve pa ang mga Seraphim. Pero dahil sa dami ng datos ay nagugutom si Edison kaya nagising si Vegapunk York at ginawa ang trabaho nito na kumain lang ng kumain upang magkaroon ng sustansya ang utak ng thinker na si Edison. Subalit sabay-sabay din na sumakit ang mga tiyan ng mga Vegapunk kaya nag-CR muna si York. Kaya gumanda na rin ang pakiramdam ni Atlas kaya ginawa na nito ulit ang trabaho. Si York naman ay natulog na ulit dahil kain-tulog dumilang ang trabaho niya. Nang tumawag si Shaka at sinabing gagawin na nila ang susunod na hakbang. Nakontrol ng mga ito ang sapatos nila kaya kusa silang nagtungo sa mga lokasyon ayon sa kagustuhan ng mga Vegapunk at hindi sila makaalis doon. Saka pinag-utos ni Shaka na itigil na ito. Nag-iisip ang mga pirata kung kakampi ba nila ito kaya nagpakilala si Vegapunk Shaka sa kanila. Samantala sila Luffy ay naghahanap ng mga lumang imbensyon ng scientist. Nais ni Frankie na maging kaibigan ng mga Vegapunk dahil interesado siya sa technology. Nang sinabi ni Shaka na ang isla ay nanggaling pa sa nakaraan. Dahil 900 years ago ay may nangungunang kaharian daw pagdating sa teknolohiya. Samantala may nakita namang kakaiba sila Luffy at Chopper sa basurahan na isang napakalaking robot. Di makapaniwala sila Usopp na ang sobrang high-tech na Egghead Island ay nag-exist na pala 900 years ago ayon sa teorya ni Shaka. May kinalaman din daw ito sa teorya ng Ancient Kingdom na nakapaloob sa Void Century. Sa katunayan ay winasak ng government ang Ohara dahil sa pananaliksik nila sa Void Century dahil ayaw nilang malaman ng mga tao ang tungkol dito. Ang Ancient Kingdom daw ay kinalaban ng 20 Kingdom pero sa huli ay nagwagi ang 20 Kingdom na kalaunan ay nagtatag ng World Government. Dahil sa ginawa ng World Government sa Ohara ay naisip ni Vegapunk na totoo ang teoryang ito. Dagdag pa ni Vegapunk Shaka na kahit mataas ang kanyang posisyon ay siguradong ipapapatay siya ng 5 elders kapag nalaman na may alam siya dito. Nagtaka si Robin kung paano ito nalaman ni Vegapunk. Sagot nitong dahil kaibigan niya si Clover ay nagtungo siya sa Ohara para mag-alay ng bulaklak. Si Clover daw ay obsessed sa Void Century kaya nag-adventure ito para malaman ang katotohanan. Pero dahil dito ay 10 beses na siyang nakulong. Ngunit nagpatuloy siya sa pananaliksik hanggang sa maging sentro ng archaeology ang Ohara. Subalit hindi nagtagal ay may pinadala na naman ng World Government para tuluyan na siyang patayin. Tapos nagpatawag ng Buster Call upang wasakin ang buong isla kasama ng lahat ng mga pag-aaral tungkol sa Void Century kaya naiiyak si Robin. Ngunit sinabi ni Vegapunk na nakita niya ang napakaraming libro na nailigtas mula sa apoy.
At nang basahin niya ay hindi daw tumigil ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Dahil dito ay naalala ni Robin ang kanyang ina. Dahil ito ang una at huli nilang pagkikita dahil sa Buster Call upang wasakin ang isla. Hindi napigilan ni Robin na umiyak nang maalala ito. Tinanong ni Robin kung nasaan ang mga libro. Nais daw itong dalhin ni Vegapunk sa Punk Hazard pero dapat ay hindi malaman ng mga higher-ups. At noong araw din na yun ay nakita daw ni Dragon na kinukuha nila ang mga libro. Samantala sila Luffy at Chopper ay patuloy ang paghahanap sa cockpit nang nakita nilang malaking robot kaya natatawa na lang si Jinbei. Pero wala silang nahanap kaya inisip ni Chopper na automatic ito. Kaya naisipan nilang tawagin ito sa iba't ibang pangalan upang gumalaw daw ito. Giit ni Bonnie na isip bata ang dalawa. Pero biglang nagkaroon ng mga vibrations sa katawan ng robot kaya tumalsik sila. Saka nakita na nagmula pala ito sa isang matanda na pumalpak sa space-time warpang kaya humihingi ng tulong sa kanila. Tagumpay naman itong natulungan ni Luffy. Natuwa ang matanda na nagtungo daw doon ang anak ni Dragon. Dahil ito pala ay ang hinahanap ni Bonnie na si Vegapunk. Tinuruan din ito sila Luffy na gamitin ang Dom Shoes kaya nagsaya sila ni Chopper sa itaas kasama si Vegapunk na siyang pinakamatalino sa buong mundo. 22 years ago makalipas ang ilang buwan pagkatapos ng Buster Call ay nagtungo si Vegapunk sa Ohara. Nang makita niyang kinokolekta ng mga giant ang mga libro, nakita na pala siya ng dating kakilala na si Dragon na noon ay wala pang peklat sa mukha. Giit ni Dragon na kaibigan niya rin kasi si Clover. Nag-alala si Vegapunk sa mga libro. Giit ni Dragon na alam ng mga ito ang kahalagahan ng mga libro kaya pinag-utos ng kanilang captain na puro bandage na iligtas ang mga ito. Hindi rin makapaniwala si Dragon na nagtatrabaho na ngayon sa government ang scientist. Giit ni Vegapunk na kailangan niya kasi ng pondo upang makalikha ng mga imbensyon. Subalit ang ginawang ito ng world government sa Ohara ay ang nag-udyok kay Dragon na itatag ang Revolutionary Army. At ang una niyang naging mga kasapi ay sila Ivan at Kuma. Dahil dito ay nalaman na nila kung bakit sila tinulungan ni Kuma na makatakas. Sa pagpapatuloy ng kwento ay nagtungo si Vegapunk sa Elbaf upang tignan ang mga libro. Doon ay nakilala niya ang Bandage Man. Tapos binasa niya ang lahat ng mga libro kaya lahat ng mga ito ay nasa utak niya na. Naisip naman ni Robin na ang giant na puro bandage ay si Saul na nagligtas sa kanya. Giit ni Vegapunk na nagtatago ito ngayon pero ayaw niyang sabihin kung saan. Pero sapat nang malaman ni Robin na buhay pa ito. Kusa na namang gumalaw ang mga sapatos nila dahil may ipapakita pa daw si Vegapunk. Samantala si Luffy ay tuwang-tuwa din sa sapatos. Nagtataka si Bonnie kung anong nangyari sa ulo nito na noon ay napakahaba. Giit ni Vegapunk na pinutol niya na ito dahil sa sobrang haba. Nagtataka si Chopper kung paano niya ito ginawa. Kaya nagpakilala ito na kumain ng brain fruit pero sa tuwing may matututunan ay lumalaki ng lumalaki ang kanyang utak. Naisip ni Luffy na bowpoles ito dahil pinutol ang sariling ulo. Giit ng matanda na ang mansanas ay isang antena. Dahil nilagay niya na pala sa isla ang kanyang brain storage. Dagdag pa ni Vegapunk na gumawa siya ng 6 na clone at nilagyan niya ang bawat isa ng isa sa kanyang personality. At lahat ng natututunan ng mga clone sa araw-araw ay napupunta lahat sa Punk Records upang mas tumalino siya. Kung lahat daw ng tao sa mundo ay makaka-access ng kanyang utak ay mas tatalino ang mga tao dahil dito ay mag-a-upgrade din ng Punk Records ng walang tigil kaya mag-uumapaw ang kaalaman at magiging sobrang high-tech ng mundo. Gamit ang beam saber ay pinipilit ni Bonnie na ibalik nito sa dati ang kanyang ama. Natatakot naman si Vegapunk dahil palpak daw ang imbensyon na ito. Kalaunan ay dumating ang napakaraming insekto dahil naa-attract pala ito ng beam saber. Samantala dinala ni Shaka ang grupo upang ipakita sila Luffy. Si Bonnie naman ay natakot dahil sa dami ng insekto kanina. Nagtanong din si Vegapunk tungkol sa isa pang dragon na si Momo. Dahil siya pala ang may gawa ng palpak na devil fruit na kinain nito. Giit ng bida na hindi ito palpak. Pero ang tinutukoy pala ni Vegapunk ay ang kulay nitong pink. Tinanong ni Luffy kung ang scientist ang gumawa ng malaking armor doon. Tinanggi ito ng scientist at ito din daw ang umatake noon sa Land of Gods na Marijoy. Samantala isang barko ang sinalubong ng mga sea beast at sakay nito ang CP0 upang patayin si Vegapunk.